Kumpirmado na ang pagbabalik ni Vilma Santos sa mundo ng politika matapos ang 3 taong pamamahinga. Ngayong Huwebes ng umaga, October 3, 2024, formal na naghain ng kanyang Certificate of Candidacy, COC, ang Star for All Seasons sa Batangas Provincial Capital para sa nalalapit na 2025 elections. Matapos ang kanyang 3 termino bilang gobernador ng Batangas mula 2007 hanggang 2016, muling tatakbo si Vilma sa parehong posisyon bilang gobernador ng Batangas. Ito ang unang pagkakataon na babalik siya sa politika mula noong magpahinga siya noong 2022 matapos ang kanyang termino bilang kinatawan ng 6th District ng Batangas. Noon ay nagpa siyang hindi tumakbo si Vilma sa anumang posisyon sa gobyerno, ngunit ngayon ay nagpa siyang bumalik upang ipagpatuloy ang kanyang serbisyo sa mga batang Gwenyo. Kasama ni Vilma sa kanyang pagsusumayti ng COC ang kanyang 2 anak na sina Luis Manzano at Ryan Christian Recto, na pareho ring sasabak sa politika sa Batangas. Ikinagulat at ikinatuwa ng mga taga-suporta na makikita silang magkakasama sa entablado ng politika. Si Luis Manzano, na anak ni Vilma sa dati niyang asawa na si Edu Manzano, ay kakandidato bilang Vice Governor ng Batangas. Matagal nang usap-usapan sa social media ang posibilidad na si Luz ay papa sa politika at ngayong araw opisyal na niyang pinatunayan ang mga hinala. Samantala, si Ryan Christian Recto, anak ni Vilma sa kanyang asawang si Finance Secretary Ralph Recto, ay tatakbo bilang congressman ng 6th District ng Batangas, ang dating posisyon na hinawakan ng kanyang ina. Ayon kay Ryan, inspirasyon niya ang kanyang mga magulang sa paglilingkod sa bayan at nais niyang ipagpatuloy ang kanilang nasimulan. Ang pagsusumayti ng COCs ni Luis at Ryan ay nagbigay kumpirmasyon sa mga hinala ng publiko na sasabak nga sila sa politika, lalo't madalas silang makita sa mga political events sa Batangas nitong mga nakaraang buwan. Si Luis ay nakita sa ilang pampolitikal na pagtitipon kasama ang ina at kapatid na nagpatibay pa sa espekulasyong susundan niya ang yapak ng kanyang mga magulang. Jessie Mendiola, ang asawa ni Luis, ay naroon din upang suportahan ang kanyang mister. Kasama rin nilang nagsumite ang kanilang COC si Secretary Ralph Recto, na buong pagmamalaking sinamahan ang kanyang pamilya sa mahalagang araw na ito. Hindi lamang ang pamilya Santos Recto ang naghain ng COC noong araw na iyon, dahil kasama rin nilang nagsumite ng kandidatura si Mikey Morada, ang asawa ni Alex Gonzaga, natatakbo bilang Vice Mayor ng Lipa City. Lumalabas na hindi lamang ang pamilya ni Vilma Santos ang sasabak sa politika, kundi pati ang malapit nilang kaibigan at kapamilya. Bilang isang veteranong politiko, inaasahan ng marami na magiging mahigpit ang laban ni Vilma Santos para sa pwestong gobernador ng Batangas, subalit sa kabila ang matagal na niyang karanasan at tagumpay sa politika, mayroon ding mga bagong hamon na haharapin ng pamilya sa kanilang pagbabalik. Maraming mga taga Batangas ang umaasa sa pagbabalik ng mahusay na pamumuno ni Vilma, samantalang iba ay nag-aabang kung paano haharapin ng kanyang mga anak ang kanilang unang pagkakataon sa pampublikong serbisyo. Ayon sa ilang political analysts, magiging interesante ang 2025 election sa Batangas dahil sa bagong dinamika na hatid ng muling pagsabak ng mga kilalang pamilya sa politika. Maraming netizens ang nag-aabang kung ano ang magiging epekto ng mga celebrity politicians sa darating na halalan. Para sa mga batang Genyo, ang pagbabalik ng kanilang dating gobernador at ang paglahok ng kanyang pamilya sa
politika ay tila isang pag-asang magpapatuloy ang pagbabago at progreso sa probinsya. Sa kasalukuyan, sabi ang publiko na mas saksihan kung ano ang magiging kinabukasan ng Batangas sa pamumuno ng pamilya Santos Recto at kung gaano kalayo ang kanilang maabot sa mundo ng politika. Maraming netizens ang nagkomento na tila naging isang showbiz na ang politika sa Pilipinas dahil sa pagdagsa ang mga artista, social media influencers, at iba pang personalidad na naghain ng kanilang Certificate of Candidacy, COC, para sa nalalapit na 2025 elections. Ang dami ng mga kilalang personalidad mula sa entertainment at online world na sumabak sa politika ay agad napansin ng publiko na nagbigay ng sari-saring reaction sa social media. Marami ang nagsasabi na nagiging malabo na ang linya sa pagitan ng mundo ng showbiz at politika, lalo na't maraming artista at influencers ang lumahok sa eleksyon, dala ang kanilang popularidad at malawak na fan base. Ayon sa ilang mga netizens, nag-aalala sila na baka ang pagiging sikat ng mga celebrity at influencers ay ginagamit upang makakuha ng boto kahit na kulang sa karanasan sa pamumuno o politika. Isang netizen ang nagpost, "Parang mas lumalala na ang politika natin. Basta sikat, might sansang manalo kahit walang solid na plataporma." Dagdag pa ng iba, tila nagiging popularity contest na raw ko ang eleksyon sa halip na seryosong pamamahala. Sa kabila ng mga puna, meron ding mga netizens na nagtatanggol sa mga artistang tumatakbo. Sinasabing may karapatan din naman sila bilang mamamayan na magsilbi sa gobyerno. Hindi naman porket artista, wala nang kakayahan na maglingkod. Baka may mga plano sila na makakatulong sa bansa, komento ng isang netizen. Kasama sa mga kilalang personalidad na naghain ng COC ang mga batikang aktor at aktres gaya ni Vilma Santos na tatakbo muli bilang gobernador ng Batangas at ang kanyang anak na si Luis Manzano na sasabak bilang vice governor. Marami ring social media influencers at YouTube personalities ang nagpakita ang intention na tumakbo sa iba't ibang posisyon sa lokal na pamahalaan. Para sa iba, ang pagsali ng mga influencers at artista ay maaring may positibong epekto, lalo na sa pagpapataas ng kamalayan sa politika sa pamamagitan ng kanilang platform. Subalit, hindi pa rin nawawala ang agam-agam na maaring magdala ng celebrity culture sa seryosong mundo ang politika, kung saan higit na mahalaga ang karanasan at integridad kaysa sa popularidad. Sa darating na 2025 elections, asahan ang mas matinding diskurso tungkol sa papel ng mga sikat na personalidad sa politika at kung ang kanilang